Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Isang mapagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Martes, ika-3 na po tayo sa buwan ng Disyembre. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang International Broadcast Station ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Naririnig niyo po kami sa pamamagitan ng ating mga shortwave frequency, sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast. Sa tulong po yan ng ating mga kasamahan, mga katuwang mula sa United States of America Global Media o kilala rin sa tawag na Voice of America. And of course, sa pamamagitan ng ating online digital platform, sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live and sa ating YouTube channel, maging sa ating live audio streaming. Kasama pa rin po natin na maglilingkod sa inyo sa mga oras na ito, of course, ang ating team sa ating BSMP team, walang iba. Of course, ang ating executive producer, si Miss Stephanie Vicente. Sa ating master control, si Miss Susan Aizon at si Ginoong Milo Junela. Sa ating wirecast, nandyan pa rin si Justin. At of course, ako yung lingkod, Ray Sampang. Ano po? Ayan, ano po. Well, magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras kayo nararating itong ating programa. Kami po ay nagmumula dito sa Quezon City, Philippines. At para po sa edisyon natin ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, tayo naman ay magtutungo sa bansang Lebanon. Ayan, kakamustahin po natin, alamin natin ang kalalagayan ng ating mga embassy officials and staff, maging ng ating mga kababayan doon sa Beirut, Lebanon po, kasi ang ating Philippine Embassy sa Lebanon ay nasa Beirut. At nasa linya na po natin ang komunikasyon ngayon, ang ating butihing ambassador sa ating Philippine Embassy sa Beirut, Lebanon, walang iba, His Excellency Marlo A. Miranda. Of course, kasama rin po ni Ambassador Miranda ang ating mga labor attaché, si Ms. Firma P. Bantilan, Assistant Labor Attaché, and of course ang ating Migrant Workers Beirut, and si Ms. Jesseline G. Escame, Admin Officer ng Migrant Workers Office ng Beirut. So unahin muna natin ang ating butihing ambassador, si Ambassador Marlo A. Miranda. His Excellency, magandang hapon po at welcome sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang hapon po sa inyo lahat at maligaya po kami makasama kayo para sa ating mga katanungan tungkol sa aming embahada dito sa Lebanon. Kasama ko po yung aming MWO at sana po ay maging makabuluhan ang aming sasabihin para sa mga nakikinig natin mga Pilipino, maaaring dito lang sa Lebanon o kaya sa buong mundo. Alright. And of course, batiin ko rin po, Your Excellency, si Ms. Firma P. Bantilan, Assistant Labor Attaché ng MWA Beirut. Magandang umaga po, Ms. Bantilan. Magandang hapon, Ms. Bantilan. Magandang hapon. Okay, sige. Medyo yata may problema lang sa kasi namaos yata si ang ating pong butihing Assistant Labor Attaché, si Ms. Bantilan. Pero I could see her. Magandang hapon po mula dito sa Pilipinas. And of course, si Ms. Jesseline G. Escame, ang ating Administrative Officer ng Migrant Workers Office ng Beirut. Magandang hapon po mula dito sa Pilipinas, Ms. Escame. Hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. And po, kasama po ako ni Ala Firma Bantilan dahil po sa kasamaang balad po ay nagkaroon po kasi ng changes sa weather dito. Kaya po on behalf of her, I can speak po ng mamaya po sa interview po natin. Okay. Well, thank you very much. Maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa ating programa dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Let me start my question with His Excellency Ambassador Miranda. Ambassador Miranda, how would you describe the relationship between the Philippine Embassy and the host country, which in this case is, of course, Lebanon?
Maganda po ang kasalukuyang estado ng relasyon natin with Lebanon. Ang masabi ko lang po ay mayroon na po tayong almost 80 years ng relations. Nagsimula po ito noong 1946 lang. So balit sabihin na lang natin naging aktibo ang pag-ugnayan natin nung nagbukas ang embassy dito sa Lebanon noong 1996. Ang kauna-unang ambassador doon ay si Ambassador Fortunato Oblena. Dito pala. At actually, nagsimula ako dito maging isang vice consul nung taong year 2000 hanggang 2007. Okay. So, sa pagbabalik ko ngayon, ako po'y pinalad na naging ambassador dito sa Lebanon. Alright. So, maganda po relations natin. Alright. So, ulitin ko lang po, Your Excellency, ilang taon na po ang ating diplomatic relations with Lebanon? Magiging 80 years na sa Wow. October 2026. Okay. And of course, dito po sa 80 years na let's say diplomatic relations with Lebanon, ano po kaya ang masasabi nating highlight ng diplomatic relations natin sa ating host country? Ang pinakamatagal na nating dahilan kung bakit tayo may relasyon sa Lebanon ay yung phenomenon ng overseas contract workers. Nagsimula pa noong 1980s. Nagdatingan ng mga Filipinos na nagtatrabaho dito. Simula pa nung tinatawag na Lebanese Civil War na nagsimula ng 1975 hanggang 1991 natapos. So hindi po kayo maniwala, mga panahon na yon, habang nagigera dito, ang dami na pong Pilipino na nagsaservisyo bilang mga kasambahay dito sa mga Lebanese na families at meron pa rin ngang natitira na ilan, mga 4 o 5 na hanggang ngayon ay nandito pa. Kaya yun ang gusto naming may parating sa mga publiko sa Pilipinas na hindi ko man masasabi yon sa lahat ng tao. Mga Filipinos dito is very resilient. Nagpunta sila dito at dahil nga sa alam natin na may gera pa rin sa Lebanon, hindi po sila naantig. Kahit na gusto natin silang mag-iingat at protektahan, kung maaari lang ay voluntary repatriation ay inihanda po namin ang aming serbisyo para sa kanila, pero wala pa pong ganoong reaksyon sa Pilipinos ngayon sa Lebanon despite yung mga naririnig natin sa balita. Alright. So how many sa datos po, Your Excellency Miranda, sa datos po ng ating embahada, ilan po ba ang nasa database natin o registered na overseas Filipino workers? Ang aktibo na nag-reply at saka ito based on actual data gathered from yung mga kasi madali na ngayon mag-survey through Google. 11,600 ang nasa sa database natin. So maaring hindi naman po lahat ng nandito sa Lebanon na nag-respond. Pero very thorough po ito kasi mismong International Organization for Migration tumulong sa amin para dito sa pagbuo ng aming database. So very thorough din kasi sila kasi yun ang concern ng IOM as an international organization. Yung mamap yung lahat ng migrants, hindi lang yung Filipino migrants dito sa Lebanon. Alright. So 11,600. Okay. So ang nasa database is nasa 11,600. Ano po? Apo. Tama po ba? Apo. Okay. Apo. And ano po yung most na occupation nitong 11,600 na nasa database po natin? I would say nasa sa lahat sila halos nasa sa household service worker sector. May mga iilan na ang tagal na rin dito ng mga engineers na nagtatrabaho sa mga companies dito like satellite companies. Pero sabihin na lang natin predominantly all household service workers. Okay, sige. Pero alright. So kasi nabanggit niyo napaka-resilient ng ating mga kababayan, ating mga overseas Filipino workers. At alam naman natin, Lebanon is just a part of a bigger picture diyan sa Middle East. Ano po, tama ba ako, your ambassador? So sa mga nakalipas na sigalot sa Middle East, siguro tested na yung ating mga OFWs diyan. Hindi naman po sa kanilang sa parang matigas ang ulo na how they are portrayed sometimes by our some of our politicians maybe who are really encouraging Filipinos to just come home and wait it out habang may gera. Sila po mismo adamant about staying on in Lebanon dahil nga sa very sabihin na lang natin maganda yung trabaho nila sa Lebanon, mahirap iwan. Kasi sila rin yung pinagtiwalaan na ng mga employers na siguro meron dito mula 5 up to maybe
mga 40 years na nagtatrabaho dito. Oh. And I think bibihira yung mga ganong klaseng profile ng Filipinos sa buong mundo. Wow. Ang Lebanon kasi, lingid sa kaalaman ng marami, hindi lang siya Middle Eastern country na Arab and Muslim. There are also Christians in Lebanon, but I don't want to talk about it para lang tayo sa isang religion. Pero dahil sa magandang coexistence ng Lebanon among themselves, yung Filipinos natin, while there are Filipinos working for the Christian families, marami rin nasa sa Muslim families. And it's not about religion that they are here. Maybe it's because parang napaka-familiar ng mga Pilipino sa context na ganon. Kasi yung tayo din naman ganon ang ating society sa Philippines at hindi tayo nagdi-discriminate. Dito ang mga Filipinos, they're really all for service. And nung nakaraangan pagbisita ni Pope dito, Pope Leo XIV, may isang Filipino migrant representative na nagsalita in front of the Pope, and it was widely heard in the all over the world. Sinabi niya yung situation ng mga Filipinos, not only Filipinos but all migrant workers dito, sana napanood ng mga marami, nakararami sa atin sa Philippines yung sinabi niya. Isa po yan sa mga tinutukan din ng mga kababayan natin dito sa loob ng Pilipinas at sa ibang mundo, sa iba't ibang panig ng mundo, yung pagtungo ni Pope dyan sa inyo, sa Lebanon. So how was it? How was the Filipino community reacting to this visit from the Pope? Ang daming based on tentative information that I got, ang daming pumunta. Parang naitrato natin to na parang isang pagbisita ng Papa mismong kung nasa Pilipinas lang mga Pilipino na yon, siguro ginawa din nila. Naglakad sila hanggang doon sa area na merong mass si Pope kahapon. That was the mass for the public. And very well attended. And the Lebanese themselves are very proud of that particular event kasi somehow, sabi nila, it showed the world a different picture of Lebanon. Na Christianity has not died in Lebanon. It's even coexisting with other religions inside Lebanon, because there are really 17 religions in Lebanon, contrary to, or maybe not well known to all Filipino audiences na ganon ka-diverse ang Lebanese society. So tuwang-tuwa mga Filipinos, plus the Lebanese themselves who are very devout. If they are they're Catholics, lahat ng Lebanese ito, I think I could dare say mas devout pa sila sa mga Filipinos because they really practice their religion dito sa Lebanon. Okay. So did I hear you correct, Ambassador? 17 religions? 17, yeah. All para bang mostly yung mga Abrahamic religions. But wala dito yung mga they're not counted yung mga sa Buddhism, but those are Eastern. So maraming denominations ng Greek Orthodox, Roman Catholics, and Sunni and Shia Muslims. Kaya naging 17, may mga Armenians pa. Wow. And maybe not all of them are as big as the Sunni and Shia Muslim population, the Maronite Catholic population. So those are the three major religions here in Lebanon. All right. But the others are also counted. 17 sila lahat. All right. Who are under the jurisdiction of the Philippine Embassy in Lebanon? Meron mang nasa ilalim ng mga Philippine consulates o other embassies nasa ilalim po ng embahada ninyo? Isa lang ang jurisdiction ng Beirut PE, which is the entire country of Lebanon. And it used to be na tayo may handle ng Syria until 2008. 2008 kasi na-establish ang Philippine Embassy in Damascus. All right. And that's it. Lebanon lang ang aming coverage. All Filipinos here in Lebanon are under our coverage. All right. Before I go to Miss Bantilan and Miss Escame, matanong ko lamang po, Your Excellency, ano ang mga existing consular services na ibinibigay po ng ating embahada sa ating mga kababayan o ating mga OFW sa Lebanon? The usual services po na kailangan po ng Filipino citizens dito sa Lebanon. So katulad ng pagbibigay ng passport, i-issue rin kami ng notarization, yung mga kailangan nila sa Pilipinas na ipapanotarize nila sa Philippine Embassy. Ginagawa po ng ating embahada yon. At kahit na maliit lang po ang Lebanon, which is 10,000 square kilometers, and everything is within reach by car ng mga around 1 hour or 1.5 hours or less,
nag-aano rin kami, nagko-consular outreach din kami doon sa malalayong lugar na para lang hindi na kailangan pang pumunta dito yung mga Filipinos doon sa lugar na yun kasi medyo mahal din naman mag-hire ng mga private cars to reach the embassy, even it's only 1 hour away. So ganun po yung mga services namin. Pero po kaming attached agency, as you mentioned, yung MWO, which is has been in existence since 2000 pa. They used to be known as the Philippine Overseas Labor Office before the DMW was created. So yan po ang ating Assistant Labor Attaché firma, tsaka si Jessa. Alright. So that means tuloy-tuloy po meron tayong tinatawag na assistance to nationals. Yun po yung yun ba yung ating main source of funding para matulungan itong ating mga kababayan na ito? More of ang ATN po as our the law says after the DMW was created, nag-focus po ngayon ng ATN, unlike before, dun sa mga Filipino nationals who are not workers in Lebanon. So dahil sa created na yung DMW, naging perfect na yung division na pag workers, we work together, but it really primarily is the purview of our migrant workers office, and we help each other out. Ayun, okay. Now, having said that, babalikan ko si Ambassador, si Excellency Miranda later on, pero dadako na muna ako, Your Excellency, dito sa ating mga labor attaché at ang ating admin officer. Pero ang ating kasing labor attaché, si Ms. Pirma Abantilan, medyo may problema sa kanyang parang na ano siya sa weather, under the weather. Pero makakausap natin ang ating admin officer ng Migrant Workers Office sa Beirut. Walang iba ko si Miss Jesseline G. Escame. Miss Jesseline Escame, magandang hapon po muli mula dito sa Pilipinas. Magandang hapon po ulit, sir. Alright, okay. So, sa ngayon, kayo ang admin officer ng ating Migrant Workers Office sa Beirut. Kasama nyo ang ating labor attaché, assistant labor attaché, si Ms. Bantilan. What is the usual problems na madalas na na-encounter na problema ng ating mga overseas Filipino workers? Like sinabi nga ni Ambassador Miranda, we have 11,600 OFWs. What are the common problems being addressed by the embassy with the help of MWO? Actually, sir, given po na aging po yung population ngayon ng mga Filipino workers natin dito sa Lebanon, ang usual talaga po na na-encounter naming request from our Filipino workers ay yung medical. So, in a month po nakakatatlo, limang request po kami for medical assistance. So, yun, because of the aging population of the overseas Filipino workers in Lebanon. Aging population. So, when we say aging population, masasabi po natin mga 40 and above or 50 and above? Ganun po ba? Yes po. And actually, recently lang din po, aside dun sa mga matatanda na yes, 40 and above, meron na rin pong mga early 30s na for some reason, nagkakaroon po ng mga sakit na like kidney failure, yun po yung mga recent cases natin. Opo. So, gallstone. Okay. So, yun po yung mga ina-assist natin. Tapos, unfortunately, because of the kafala system, hindi po sila agad-agad nakakabalik ng Pilipinas. So, while they are here, sinusupport po sila ng MWO sa kanilang medical expenses, sa hospital bills nila. So that's yun ang tulong na iaabot ng ating MWO, assist na sa medical expenses and hospitalization. Yes po, until po yung repatriation. Okay. Once po na ready na po ang kanilang mga exit visa, exit clearances, yung MWO din po ang nag-shoulder ng kanilang repatriation going to the Philippines. Unfortunately, meron din po tayong mga cases na inabutan na, namatay na po dito. So until the repatriation po ng human remains, shoulder din po yun ng MWO. Okay. So, pagdating po sa nabanggit nyo repatriation, alam naman po natin na ang Lebanon is a neighbor of Israel, di po ba? At mayroong conflict dyan Lebanon at Israel, lalo na yung along the borderline. Mga ilan na po ba ang na-repatriate natin sa tulong ng MWO at ang Philippine Embassy? Ma-repatriate na mga apektadong mga kababayan natin malapit dyan sa border ng Lebanon and Israel? Kasi recently lang na-track yung with the creation of the DMW, so na-transfer po yung ATN sa
sa MWO. And so since 2020, 2022, since 2023 yung data po namin, so roughly 3,000 na po ang napauwi din ng MWO. Through the help din yung iba, of course, with the OWA and of the embassy as well. Okay. Let me get that ulit po. Ilan na po yung na-repatriate? Approximately 3,000 po. 3,000. Since yung alert level po na increase ng alert level dito po sa Lebanon. Sa ngayon, wala na tayong alert level dyan. Ano po? Nakaano pa rin po, sir. Still in alert level 3 pa rin po ang Lebanon. That's okay. why. Opo. Nasa alert level 3 pa rin kayo? Yes po. Since October 2023. So, naka-alert level 3 pa rin po. Open pa rin po ang voluntary repatriation as mentioned po kanina ni Marlue. In-invite pa rin po namin yung mga Filipino workers dito sa Lebanon na mag-request na po ng repatriation, voluntary repatriation to the Philippines. Pero yung mga issue, problema tulad ng problema sa employer o problema sa kontrata, nakaka-encounter tayo? Yes po, may mga ganun din po. May mga tawag din po yung mga, especially ngayon nowadays po na nagkaroon po ng crisis sa Lebanon. So most of the employers po talaga hindi na rin nila nami-meet yung pong pinirmahan nilang dapat na salary na binibigay sa mga workers. So nagkakaroon din po tayo ng negotiation. MWO has in-house lawyer din po and as well as legal retainer na tumutulong po sa amin na mag-assist po to negotiate with the employers dun po sa mga hindi tumutupad sa kontrata. And so far may mga nane-negotiate naman po, pero may mga workers din na eventually nagde-decide na lang na magpa-repatriate instead of suffering na delay yung salary or below po dun sa natatanggap nila or nakalagay sa kontrata nila. I could see Miss Firma P. Bantilan, yung ating Assistant Labor Attaché, no? Talaga parang gustong-gusto niya talaga sumagot at magbigay ng input, kaya lang talagang masakit yung kanyang masakit yung kanyang throat. Yes po. Kaya naman po ni Ala Firma. Sige. Miss Bantilan, subukan natin. Miss Bantilan, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po, sir. Ayan, sige, pasensya na po kayo at alam ko may problema kayo sa you're feeling under the weather, ika nga. Pero siguro short question lang po para sa ating mga kababayan na umaasa, of course, bukod sa Philippine Embassy ay ang MWO. Ang MWO po ba sa ngayon ay magsasagawa ba kayo? May plano ba kayo magsagawa in coordination with the DMW ng serbisyo caravan o nakapagsagawa na kayo ng serbisyo caravan? As of now, wala pa po. Wala pa pong kaming natanggap na schedule from our home office. Okay. Sige po. Babalikan ko na lang po si Miss Escame. Talagang medyo masakit talaga lalamunan ng ating Assistant Labor Attaché. Okay, Miss Escame, kaya ako natanong kasi kay Assistant Labor Attaché Bantilan dahil alam ko ang DMW in coordination of course with the MWO ng mga embahada nagsasagawa ng mga serbisyo caravan. So sa ngayon wala pa tayo nagpuntang serbisyo caravan diyan mula sa DMW. Wala po. Hello? Wala pa po. Okay, wala pa po kami schedule. Pero anyway, hello po. Opo. Pero without wala pa. Okay. But maski na walang serbisyo caravan, ano ba yung mga serbisyo? Kasi nabanggit kanina ni Ambassador may mga consular services. Pero when we say consular services, hindi lang naman yan yung siguro pagdating sa passport. Ibang mga documents, paano tayo nakakatulong sa ating mga kababayan, Mrs. Kame? Hello? Actually po, recently lang sa last Sunday. Hello, sir. Yes, go ahead po. Hello, sir. Yes, go ahead. Go ahead po. Nagkakandak din po kami ng mga outreach.
Yes po, nagka-conducting po kami sir ng mga outreach services. In fact, last Sunday lang po ang labor attaché po natin na pinangunahan po ni Mr. Adam Musa. Tapos yung OWA din po, ang welfare officer natin sa OWA, ay nagtungo po sa Saleh, dun po sa northern part ng Lebanon. So from time to time po, every month, meron pong schedule ang MWO para puntahan po yung mga malalayong lugar, malayo po sa office namin, para po mag-conduct ng welfare assessment. So check po kung kumusta po sila doon, kung may mga gusto po bang mag-request ng voluntary repatriation, or kung may iba pa po ba silang kailangan or concerns or assistance galing po sa amin. In the same time, yung pong mga na-displace, kapag sinabi po natin na-displace, yung pong mga workers po natin na gusto pa rin po manatili sa kanilang mga employer kahit na mas mababa na po yung pasahod, ay binibigyan din po ng mga ayuda. So pag pumupunta po kami ay may dala-dala po kaming ayuda para sa kanila. Wow, talaga. Well, anyway. So halos galing na rin po. Sige po, sir. Okay. Wow, okay. Pero sa ngayon, meron ba tayong mga OFWs in distress na nasa pangangalaga ng embahada at ng MW office? Yes po, meron po tayo. As of today po, meron tayong 30 adults. Tapos may 4 na children din po na naandito po sa pangangalaga ng embassy at ng MWO. So MWRC, Migrant Workers Resource Center. So nandito po sila habang nag-aantay po sila ng mga exit clearances. Ang iba naman po, unfortunately, may mga legal cases na inaayos po ng ating legal counsel. So habang nag-aantay po ay nandito sila sa pangangalaga natin. Pero habang po nandito rin sila ay binibigyan din po natin sila ng mga trainings para pagdating po nila sa Pilipinas ay somehow ready po sila sa pwede nila pong pagkakitaan pagdating po sa Pilipinas. Okay, yung parang mga reintegration program, ano ho? Yes po, opo. Sa tulong din po ng OWA at ng MWO at yun nga, embassy din ay nagkakandak po tayo ng mga trainings para sa kanila. Alright, so let me just confirm, meron tayong 30 OFWs na nasa resource center nyo. Tatlong OFWs, naka-4 na bata, children. Opo. Okay. Opo. And they are well taken care of naman. Okay, sige. Yes po. Pero yung usual na meron ba tayong Pilipinong nakakulong ngayon sa piitan sa Lebanon? Yes po, meron tayong nakakulong. Actually, as of now, ang number po natin ay 4, 6. Pero yung isa po ay fortunately ay nakasuhan po siya ng theft. Pero fortunately po last week nakatanggap po kami ng notification from the Lebanese immigration na pwede na siyang deportation, na pwede na po namin siyang pauwiin. So binilang po agad namin ng ticket, and so actually mamayang gabi po kasama si Alafier, maihahatid niya po yung i-repatriate po, and yung kasama po dun yung isang detainee na fortunately makakauwi na. So ang ginagawa naman po ng MWO ay monthly po, binibisita po natin sila, binibigyan po natin ng welfare assistance kasi para masiguro po natin na sapat po yung kinakain nila doon po sa kulungan. At binibigyan din po natin sila ng parang load allowance para po magkaroon sila ng communication sa kanilang pamilya sa Pilipinas. So Miss Firma Bantilan at Miss Escame at Ambassador Miranda, we can say na pwede nating i-breaking ito. Na meron tayong kababayang isa uuwi mula sa Lebanon na nakulong, pero ngayon na parang napawalang sala o naasikaso ang legal process, at ngayon on his way home pabalik na rito sa Pilipinas. Tama po ba? Yes po. Okay. Sige. Puntahan ko lang si Ambassador Miranda. Ambassador Miranda, how were we able to make this happen na mapauwi natin itong isang ating kababayan na nakakulong, pero parang ito na, i-repatriate, uuwi na siya pala, pauwi na. Maganda po yung representation natin sa tulong din po ng both MWO at yung DFA kasi on the DFA side, we do represent the country's interest, hindi lang sa OFWs, but really the totality of the relations natin with Lebanon. So yung para bang gagamitan natin sila ng soft power natin, and ang ating number one talagang reason why we have
an embassy is the Filipino workers eh. So alam nila na ang pinaka-interest natin dito ay OFWs. Kaya whenever we make representation with the host government about our nationals, they know it is such a big interest of the Philippines such that they want to give back. Yes. So ganun ang ginagawa natin sa an embassy, and actively naman itong ating MWO, sila yung kausap lagi ng Surete General, which is the equivalent of the immigration na tinutukoy natin pag Lebanon na pinag-uusapan. Active ang kanilang engagement. So pag merong nakakulong, meron silang engagement with the Surete General para tulungan kung sakasakali man na ang kailangan lang ng tao ay ticket, o kaya kung kailangan ng lawyer, nagpo-provide po ang MWO at maging ang ATN kapag ang nasasakdal ay isang Lebanese, Filipino na hindi na po nagtatrabaho, maaring married lang sa isang Lebanese, which we have a case pala ngayon din. Okay. And speaking of that, Ambassador at Miss Bantilan at Miss Escame, this December is the month of I think Filipino overseas. Month ng December. And this is of course sineselebrate itong buwan na to para sa ating mga kababayan nasa ibang bansa, mga OFWs, maging ng ating Filipino diaspora. May nakaline up po ba, Ambassador, na activities ang ating embahada to celebrate this month of December? At sa amin lang, lagi po kaming may celebration tuwing Christmas. Itatayap na lang natin ang ating migrant worker celebration. Meron nga pala kaming gaganapin sa December 14 na Paskong Pinoy dito sa Lebanon. And we're in the planning stage. And thank you for reminding us about that, the need to celebrate our migrant workers and to have that as para baka joint celebration during our December 14th event. Tama po ba, Ala? Meron tayong program for the migrant workers? Oh yeah, so December, ito kasi Filipino 14. Overseas Month, para sa ating mga OFWs at Filipino diaspora as a whole. Ayan. Pero matanong ko lamang po, Ambassador, ilan po ba ang nasabi nyo, meron tayong 11,600 OFWs, batay doon sa datos. Pero in terms of Filipino community, may idea pa tayo kung ilang Filipino community organizations meron tayo sa Lebanon? Officially siguro there are more than 20. At marami dyan inactive, pero kailangan namin ulit silang i-engage. Kaya ang dami pong nagpa-participate sa aming preparations dito sa Paskong Pinoy, and they represent their own organizations, and they are communicating with us via email kung sino yung mga a-attend para alam din namin yung head count. So, more or less 20 organizations. Simula pa noon, hanggang ngayon may binubuo pa rin sila mga bago. And these Filipino communities, madali silang makakontak at maka-access sa embahada, sa serbisyo at sa MWO? Opo, madali lang po. We're available online sa Facebook, tsaka more about yung mga ATN numbers namin tsaka hotlines ng MWO. Binibigay po namin sa kanila yan. And we're constantly in touch, maski in public places. Nagpupunta po kami every weekend. Ayun, okay. Apo. Alright. So magpapasko. So, ika nga, kasama na sa celebration, yung habang papalapit ng Pasko. So may mga activities kayong set. Pero matanong ko lang, Ambassador. Minsan kasi tinatanong ko to sa ating mga ambassador sa mga nakakapanayam namin. Lagi ko na itatanong to. Ano ba ang pagkakakilala ng mga Lebanese sa ating mga Pilipino diyan sa Lebanon? At ano ang katanging na pag tinanong mo ang Lebanon o isang Lebanese national, pag sinabi mong Pilipino, what do you think comes first into their mind? Malakas na talaga yung image natin among Filipinos here in Lebanon na tayo na yung nag-stay on at nagserbisyo dito sa bansang ito. Tayo na yung tumulong bumuo sa kanilang mga pamilya. Sabihin na lang natin, it may be a dubious honor na tayo pinaka gusto nilang service workers dito. Pero why don't we just own up, tanggapin natin yun na tayo talaga ang choice ng mga maraming nationals
because of the service-oriented nature of the Filipinos. Ang isa pang nagpapasikat natin, maari mang sabihin na natin nagiging soft power natin, we're always winning in the international stage. So nandiyan yung mga nagko-compete din tayo sa FIBA, so yung mga Lebanese kilala nila ang kalibre ng basketball players natin. Nandiyan din lagi kami nasasabihan na they always talk about Manny Pacquiao. Yeah, okay. Having really established himself dito sa sports ng boxing. Okay. And yung pang yung mga Lebanese, they're also marvel at our para bang inherent talent to win in international beauty title. Okay. Kasi the Lebanese themselves. Magaganda rin yung mga Lebanese ambassador, magaganda rin Lebanese, Apo, yeah. And maybe not everyone kasi will join the pageant. Okay. Whoever is like has the courage to represent maybe the Lebanese population, and mostly kasi these are maybe dapat medyo liberal sila because we know how certain sectors treat beauty pageants as being abusive and really not respecting women, pero we know the other side of the story. Yes. Na these pageants are really promoting empowerment. So yung mga nagjo-join dito sa Lebanon are really just siguro beginning to understand. Kaya nagjo-join na rin sila sa beauty pageants ng international contests. Okay. Pero yun ang ating ganun nila halos tayo nakikilala. And yes. I dare say na very yung presence natin sa Lebanon is very much part of their society. Kaya pag nawala mga Filipinos dito, of course there will be other migrant workers to fill up the space, pero we've been part of Lebanon, and yun i-harp namin yun sa celebration naman 80 years of our relations. Okay. Talagang part na tayo ng society ng Lebanon. Alright. Pero siguro mga huling katanungan ko na lang po, Ambassador. Are we doing itong information campaign when it comes to voters registration para sa yes. Apo. Okay, sa nasusunod na eleksyon? Po? We are going to do that. The registration will start this December, and it starts December 1. So it has started already. We have opened our doors to those who will apply for their registration if they haven't applied for it. And active po yan na gagawin natin. Alright. Yan yung para sa susunod na eleksyon, po, Ambassador, yung registration. What can the embassy do kung halimbawa masyadong malayo naman yung isa nating kababayan from the embassy? May digital way ba tayo? Gagawin din namin yung mga practices in the past, best practices. We'll ask for permission to bring out our registration machines and conduct overseas voting registration in faraway remote places of Lebanon para ma-cover natin lahat ng dapat mag-register sa ating overseas voting endeavor. Alright. Okay. So, Ambassador, total sabi nyo nga po, talaga napaka halaga ng ating napakataas na tingin sa atin ng mga Lebanese nationals, lalo na ng mga employers sa Pilipino. Pero pag may mga activities ba between the Philippine Embassy with the Filipino community and siguro with some of the Lebanese nationals and authorities, ano ba yung madalas na inihahanda ng ating mga kababayan na pwedeng pagsalusaluhan both ng Lebanese people at ng Filipino community natin? Siguro in every Filipino celebration where our Lebanese friends are welcome, lagi na-highlight yung Filipino culture natin. So there's food and there's Filipino traditional dances. At saka parang yung how the modern Filipino is, parang we tend to yung community natin nagbabago yung demographics. Medyo marami na ngayon na yung pinanganak after 1990 na nandito sa Lebanon. Marami rin naman kasing sabihin natin mga Gen X na nandito pa rin sa Lebanon. So hati yung crowd, but still, as I said, nando na yung I don't know if you call it soft power natin, pero very parang ambassadors of goodwill natin talaga yung mga Filipino workers natin because they really represent us very well because of the kind of service they give to the Lebanese families. And
I would like to maybe some of our kababayans are listening in. Mhm. Alam ko yung nabanggit ni Assistant Labor Attaché, yung nasa alert level 3 pa rin ang Lebanon. Opo. That is what we've been asking our department if there would be a signal from them for us to lower the alert levels. It will be a good opportunity for our Filipino workers and a welcome opportunity kasi kung bababa tayo ng alert level 2, ang mga Filipinos na nandito ay malaya or sabihin na natin walang hindrance para makauwi at makabalik. Kasi under alert level 3, kapag voluntary repatriation po, whether they do it through the government or on their own, parang nagpunta sila sa Philippines, they have to wait it out. Okay. Hanggang sa mag-alert level 2, and many of them will be stuck in the Philippines if they choose to dare or maybe to risk it by going to the Philippines really for urgent business. Ang dami pong ganyan, and marami ring humingi sa amin na Pasko daw saan makauwi sila. But we're doing our best. It's really not up to us kung ano yung alert levels na i-aakyat natin ibababa. So right now it's still alert level 3. So yung sana pala maintindihan ng mga kababayan natin. So yung pala yun, hanggang ngayon naka-alert level 3, may mga restrictions, kaya hindi makauwi. Kung gusto man umuwi, parang, sabi nyo nga, Ambassador, kung umuwi ng Pilipinas, they may become stuck here sa Pilipinas, hanggat hindi nabababa yung alert level sa 2. Ayan. Yes. Okay. Pero ang sana po maintindihan ng lahat. Sige. Pero ang peace and order naman po, okay naman, maski na nasa alert level 3. Opo, yun po ang contention namin, katulad ng ibang Filipinos. Nasa safe areas po ang mga Filipino natin. But our own policy is that it is the entire country that we set an alert level 4. Kung alert level 3 ang buong bansa, hindi natin hahati-hatiin na pinakamaliit na to, ito yung iisang hindi unsafe. Like Beirut is tended to be safe mga 3 days ago, but noong November, more than 3 days ago, noong November 28 kasi nagkaroon ng airstrike mismo sa malapit sa airport. So that really para bang cost another para bang point against lowering to alert level 2. Nahihirapan din kami kasi it is not up to the embassy or anybody to control kung yung situation dito sa Lebanon. It's up to the Lebanese government, Lebanese authorities. Actually, what is the situation itself? Kasi unpredictable yung pag-airstrike ng Israel. May hinahanap sila, may titutugi sila, walang pumipigil sa kanila. Kaya, anytime na magkaroon ng airstrike, although very limited ang kanilang range kasi the weapons they use are really precise, mahirap ding sabihin na na aasa tayo na hindi naman tayo target, hindi tayo tatamaan. Kasi pwede magkaroon ng collateral damage. So sana maintindihan ng ating mga kababayan. Alright. Okay. Ambassador, balikan ko lang po ang ating Assistant Labor Attaché, si Miss Firma Bantilan. Miss Bantilan, siguro po sa puntong ito, alam kong medyo hirap kayo magsalita siguro, pero bago ko po tapusin itong ating talastasan o panayam sa inyo, siguro maiksing mensahe na lang po sa ating mga kababayan na inyo pong pinaglilingkuran yung ating mga OFWs po. Go ahead po, Labor Attaché Bantilan. Para po sa mga kababayan na nandito sa Lebanon, bukas po ang Migrant Workers Office 24/7. Huwag kayong magkatubiling lumapit kung may concerns po kayo. Maraming salamat. Salamat din po. Ayan po, yan ipakita lamang ng sigurong dedikasyon at sa public service ng ating mga officials and staff ng ating Philippine Embassy together with the Migrant Workers Office. And of course, si Miss Jocelyn Escame, Ma'am Escame. So, sa ngayon po, I hope patuloy ang serbisyo ng ating MWO sa ating mga OFWs, lalo na dito pa sa mga natitira pang yung mga nasa mga kulungan pa rin. Although congratulations sa ating Philippine Embassy sa panguna ni Ambassador Miranda at sa MWO na may makakauwi pala, malapit nang umuwi. Hopefully, kung hindi man mamayang gabi, bukas, tama ba ako doon, Miss Escame? Yes po. Mamaya po sila alis, so bukas po sila asahang makakarating ng Pilipinas. Okay. Paano po makaka-contact sa inyo at paano po kumukontak ang ating mga OFWs sa inyo dyan sa Lebanon?
Meron pong 24/7 hotline ang MWO, plus 961-719-110729. Alright. Ang mensahe po ninyo, Mrs. Kame, sa ating mga kababayan na nanonood at sumusubaybay sa inyo ngayon habang tayo ay nagsasagawa ng programa at maging dito sa loob ng bansa natin sa Pilipinas. Ayun, yun sa mga OFWs po, maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa Embahada at sa MWO. At gusto ko lang din i-reiterate ang nabanggit po ni Ala Firma na bukas po ang aming tanggapan 24/7 para po sa mga nagnanais humingi ng tulong at lalo na po dun sa mga gusto nang umuwi ng Pilipinas. Pero siguro sabi nga ni Maraming Ambassador, ano po, Miss Escame, hanggat mayroong alert level 3, medyo nag-iisip siguro maski gusto nilang umuwi. Pag umuwi, baka may stuck na sila sa Pilipinas, di sila makabalik sa Lebanon hanggat hindi binababa yung alert level sa alert level 2, ano ho? Yes po, opo. Oo, pero anyway, sige. Well, maraming salamat po, Ambassador. Pero bago ko bitawan si Ambassador, mensahe po ninyo, Your Excellency Marlo A. Miranda, sa ating mga kababayan. Maraming salamat po ulit sa inyo sa pagkakataong ito na iparating namin sa mga Filipinos dito sa Lebanon at sa buong mundo yung aming programa at mga serbisyo para sa mga Filipinos dito. At makakaasa po ang mga Filipinos dito sa Lebanon na patuloy kami na nakikinig sa inyo at nagre-report sa ating gobyerno kung ano yung mga dapat nilang malaman tungkol sa sitwasyon dito sa Lebanon. At isipin din po ninyo na kami po ay tumutulong at hindi humahadlang para kayo po ay tuluyan na rin makapag-bakasyon dahil sa mag-alert level po na constantly po nag-monitor kami. Kaya sana yung katulad ng pagbisita ni Pope ni reported dito, maging tuloy-tuloy na po ang mga senyales para sa gobyerno natin na isang normal na bansa ng Lebanon at hindi na ito isang war zone katulad ng image na napapakita lagi sa atin. Yan, tama. Ating mga news na nakakarating sa Pilipinas. Alright. Ambassador Miranda, Labor Attaché Bantilan at Admin Officer Escame ng MW. May message lang po akong mga natatanggap dito sa ating pagsasagawa ng programa. Let me just give way dito sa mga messages dito. Ito tulad nito. Mula kay Beth Dieza Tagudin. Beth Dieza Tagudin. Watching from, hindi ko ma-pronounce Ashrafie, Beirut, Lebanon. Ano po yun? Ashrafie. Sa may Beirut, Lebanon. Si Beth Dieza Tagudin, watching siya. And of course, si Miss Virgilia Duques del Rosario. Hi po Ma'am Firma at hi Ma'am Jessa, watching from Basda, Lebanon. Baabda. Yan, okay. So nakikinig po, nanonood po sila sa mga oras na ito. Alright. Sigurado marami pang mga message na darating. Medyo delayed yung comment section dito dahil sa layo. Pero anyway, paparating po namin sa inyo itong mga mensahe ng ating mga kababayang OFWs dyan po sa Lebanon. Maraming salamat po, Your Excellency, Ambassador Marlo A. Miranda, sa oras na pinagkaloob po nyo sa amin, sa ating Assistant Labor Attaché, Ms. Firma P. Bantilan, at sa ating Admin Officer ng Migrant Workers Office Beirut, Jessalyn G. Escame. Maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. Maraming salamat din po. Yan po ang isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. At sa lahat ng ating mga kababayan na overseas Filipino workers dyan po sa Lebanon, huwag po kayong mag-atubili na magpadala ng mensahe dito sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas World Service. Meron po tayong Facebook page. May Facebook page po tayo. Napapanood po ninyo ang ating panayam kay Ambassador at sa ating MWO sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. So may Facebook page po tayo dyan. Pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa pamamagitan ng ating official Facebook page o sa pamamagitan ng Messenger ng Facebook page na yon. Kung meron po kayo mga concerns at nais iparating sa ating embahada o maging dito sa Pilipinas na sa tingin po ninyo ay kailangan ng atensyon, gawin nyo lamang po para kami makapaglingkod po sa inyo at makapagbigay ng serbisyo publiko. Sa ngalan ng ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente, at ng ating mga katuwang sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, ang magba-birthday bukas na si Poging Mr. Milo Jonela,
And of course, tapos nang mag-birthday ng matagal na si Miss Susan Aison, pero magpapahabol daw po ng lechon. Ayan. And of course, ang ating wirecast operator na dyan si Hero, sa ating si Hero tsaka si Justin. Ayan. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Kamusta po kayo, mga kababayan namin sa Lebanon, OFWs? Ingat po kayo lagi. Ito ang programang babangon sa makabayang serbisyo publiko dito sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.